So yung mga banateros, mga kabiyaya, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros, brothers. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So, trillion sa utang ng bansa-bansang Pilipinas. Ang tanong, saan napupunta at saan nagagamit yan? May nagagamit ba o talagang napupunta lang sa bulsa ng mga buhaya dyan sa gobyerno? Tapos ang malupit pa niyan, proud na proud pa. Oo, proud na proud pa yung mga walang yung mga vlogger dyan. Kesyo ano daw? Kesyo okay lang daw yan kasi para naman daw yan sa bayan, para daw pagganda ng bayan. Ano kang teting ng pagganda? May mga bagong tulay ba? Yung tulay nga doon papuntang EDSA hanggang ngayon ang tagal-tagal na noon hindi pa rin nabubuo. Yung ano na yan, yung pinagmamalaki niya na proyekto ni PRRD, yung subway. Diba? So, dyan nilalaan. Baka mamaya yan ang yan ang isumbat sa atin. So, ginamit niya sa subway na yan. Kesyo ninakaw ng mga politiko. So, grabe, no? Biro mo, 19.7 trillion na ho ang utang ng Pilipinas. Grabe. So, talaga, totoo nga yung sinabi ni VP Sara na talagang ang gagawin niya sa pagiging, kung siya ay maging presidente ng bansang Pilipinas, ay talagang gagampanan niya ang pagiging presidente at yung vice-presidente ang hahabol doon sa mga korap na opisyal ng gobyerno, yung mga politikong nakinabang sa mali-malitang pera. So napakaganda nun na talagang siguro dahil nga lugmok talaga yung bayan natin, yan ang gagawin ni Pangulong VP Sara Duterte, ni Pangulong Inday Sara Duterte, 'di ba? Na para mapaunlad ang bansa natin, ang vice-presidente ang magpo-focus para ipakulong yung mga walang yung politiko na nakinabang sa gobyerno. So pag-usapan na nga rin din natin itong viral ngayon at trending na napag-uusapan, itong sinet up at planong siraan si Batman. Aba, sino maninira sa'yo? Si Superman? Ito nga yung planong set up daw kay Ralph Recto, the aka Batman, no? So ito daw ay siniset up para siraan daw at mapagbintangan. Alam niyo, sa totoo medyo natotoxican ako dito sa isyong to. Gawa ng, alam niyo yun, yung tipong una-una, sino ba namang tanga na isa kang cabinet secretary, sobrang yaman mo at ikaw pa si Batman at ako ay lihitimong sabihin na natin na pipitsuging tao. Hindi ko naman sinasabing pipitsuging yung pinagbibintangan ngayon, si ano yun dating congressman din, no, na umupa daw ng isang sexy actress at para lang i-set up itong si Ralph Recto. Intindi ng palabas nila. Sobra ako nahihiwagaan. Sabi ko, kung ako naman sa isip-isip ko, kahit gaano ang galit ko diyan kay Ralph Recto, hindi ko gagawin yun. Una-una, saan ako kukuha ng pera na ipang si-set up doon sa tao na yun? Ay alam naman natin na dihamak na mas mayaman sa akin yun. So ngayon yan nga yung dyan, yung paninira daw about kay Ralph Recto. Hindi ko lang masyadong pinanood ng gusto yan kasi sabi ko nga nawiwirduhan ako dyan sa usapin na yan, no, na about dyan sa kay Ralph Recto. Alam nyo, sandamakmak na drama. Alam nyo sa totoo lang bakit kaya naging presidente etong si Marcos, ang galing-galing niya na rin, ang galing-galing niya naman pala maging director, no? Ang galing-galing nyo maging direktor. Bakit hindi kayo gumawa ng movie? Hindi yung pera namin yung inuubos nyo. Mga hayop kayo. So eto na nga mga banateros. Pag-usapan na nga ho natin nung traiduran sa palasyo. Eto na nga. May mga kumakalat na balita at ilang impormasyon na mga nasasagap natin patungkol dito kay Ombudsman Boying Rimulya. Kahapon po or nung isang araw ay may sinabi po sa isang pagtitipon etong si John Vic Rimulya na parang singinin nyo ang administrasyon, singinin nyo ang gobyerno kapag may nakikita kayong pagkakamali sa ginagawa nila. So doon lalo lumakas ang aking hinala na magkakaroon ng traiduran sa pagitan nila Lisa Sandro BBM at sa magkapatid na Rimulya. So syempre, di ba, sabi ko nga sa inyo, kahit balik ta rin yung mundo, kahit sabihin na natin na hindi magkabate, hindi magkasundo ang magkapatid na Rimulya, talagang bandang huli sila pa rin ang magiging magkakampi. So ngayon nga, parang pinag-iinitan nga itong si John Vic Rimulya nila Lisa, Sandro at BBM at gusto nga palitan. Ewan ko lang kung totoo bang si Trillanes or si Abalos ang ipapalit dyan kay John Vic Rimulya, no? Itong Boying mukhang hindi papayag at dyan nga nagkaroon ng ugong-ugong na mapwedeng magkaroon ng traiduran sa 2027 at baka nga hindi pa umabot nga sa 2027, baka nga yung 2026 ay mangyari dahil nga
nag-aantay na lang talaga ng tamang tiyempo itong mga Remulla para lang ibaliktad or baliktarin itong mga Marcos. Dahil nga parang syempre siguro baka nasasakal or baka sobra-sobra na rin yung mga inuutos kay Remulla. At alam din naman natin ng mga Remulla ay gusto rin makakuha ng posisyon na maganda, ang posisyon na mas mataas. Alam ko hindi lang ombudsman ng kagustuhan yung Boying Remulla, kundi di hamak na mas mataas pa na posisyon ng gusto niya. Kaso nga lang ngayon, ayan yung mga umuugong na maaaring traidorin ni Boying Remulla etong paalala lang may kapangyarihan dyan si Boying Remulla na talagang yariin niyang mga Marcos dahil alam naman natin na sandamakmak ang kakaharapin na kaso ni Bongbong Marcos, nila Sandro, nila Lisa, 'di ba? So talagang may posibilidad nga na mangyari ngayon. Tapos nagkaroon pa ng isang panayam na itong si John Bing tila ay nagpahagip or nagpahaging diyan kay sa administrasyon na nagsabi sa mga kabataan na kapag may nakikita kayong mali na ginagawa ng administrasyon or ng gobyerno ay lumaban at questionin niyo ang ginagawa nila. So napapaisip tuloy ako na hindi kaya medyo talagang may katotohanan ang pagiging traiduran sa or magkakatraiduran sa palasyo. At yun, pag-usapan na rin natin yung about sa sunog sa House of Representatives. Ano nga ba yung sunog na yun, no? So hindi siya totaling sunog talaga na may nasusunog doon, no? May nag-aapoy, hindi. May mga nangyayari kasing hidwaan sa iba't ibang panig ng mga congressman, no? May mga hindi na rin kasi talaga gusto, no? May mga congressman na talagang lumalabag na sa kagustuhan ni Haring Sandro Marcos. Kasi kaya hari na daw talaga eh. Grabe daw kahit daw yung di umano. Si Boji D ay kontrolado ni Sandro Marcos. Yan ang nababalitaan natin. Kaya yung ibang mga congressman, syempre sa isip-isip, kahit di naman siguro ako, at matagal na akong congressman, ikaw bagito ka pa lang, tapos kukontrolin mo ko, mamanduan mo ko, uutos-utusan mo ko sa mga kagustuhan mo, parang hindi naman pwede ata yun. So itong Sandro Marcos daw kasi ay naghahari-harian talaga dyan sa House of Representatives. Kaya yung ibang mga congressman ay parang hindi na malunok yung ginagawa ni Sandro dyan sa loob ng Congress. At ayun nga, kaya nga nagkakaroon na ng sunog, parang hindi na halos sa 100% nasa 70% ang hindi na sumasangayon kay Sandro Marcos. Pero kung pag-iisipan nyo ng maigi mga banateros, no, yung traiduran sa Palacio, tapos yung sunog sa House of Representatives, kapag parang konektado. Parang konektado na kapag tinraidor na ni Boy or kapag nagtraiduran na ang mga congressman sa House of Representatives, pwede nang bumuelo si Ombudsman Boying Remulla para mapakulong or mapa-impeach si Marcos Jr. Kasi diba doon naman nagsisimula ang impeachment sa Congress. Tapos iakyat ng Senado yan. So yung mga senador na yan, sila katulad nila Lacson, nila Soto, pwede ring sumunod na kasi hindi naman yan eh. Hindi sa tutusin kaya sumusunod kay Marcos Jr. yan ngayon. Kasi wala pa silang pinangahawakan na pwedeng ikabagsak ni Marcos Jr. Pero kung magtutulong-tulong na yung Congress, yung Senado, si Ombudsman Boying Remulla, pag nagtulong-tulong na yan, kayang-kaya na nilang pabagsakin si Marcos Jr. No? Ayun ang nakikita ko. Ewan ko na lang kung tama ba yung hinala ko sa naiisip nyo, pero ito ay sarili kong hinala, no, at sarili kong analisa. So kung magkataon man na meron talagang nangyayaring gusot sa Congress at meron nangyayaring traiduran sa palasyo, pwede talagang mangyari na mapapaaga ang pagbaba sa pwesto ni Marcos Jr. So grabe, no? Ewan ko na lang, alam nyo, sa tutusin lang yung mga senador na mga nagpapakontrol sa administrasyon, siguro hindi pa naman huli ang lahat at mababago nyo pa naman ang tingin sa inyo ng taong bayan. Gagaya na lang sa mga kongresista na kung talagang mahal nyo ang bansang Pilipinas, hayaan nyo bang malugmok at mapunta tayo sa kumunoy, diba? Malaglag tayo sa bangin. May mga bali-balita pa ngayon, may napanood nga akong video na etong bansa daw natin ay ibinibenta na, diba? Tapos yun nga, yung may sabi-sabing ibibenta na yung bansa natin, nagkaroon pa ng issue about sa Pax Silica na biro mo sobrang lawak ng kukonsumuhin na lawak ng area na yun. Biro mo nasa 400 plus na kasing laki ng Araneta Coliseum ang paglalagyan ng Pax Silica na yan. So tapos ang malupit pa dyan, tubig. Yung kalikasan ng sisirain yan sa bansa natin. So kung totoo man itong nangyayaring traiduran sa Palasyo at sa Congress, mas maganda siguro kung talagang tutuhanin nyo na para matapos na to, no? Pero yun nga, yung ibang mga kongresista ay medyo natatakot pa rin hanggang ngayon kasi nga alam na pwede silang ilaglag agad, no? Ewan ko ba, ilan lang naman sa tutusin, si Marcos Jr., Sandro, Lisa, Martin,
O, sabihin na natin si Jaime. O, di ba? Ilan lang sila. Tapos ang dami-dami nyo. Ay siguro naman, sobrang yaman nyo na, sobrang mapera na kayo, mabubuhay na kayo hanggat kailang gusto nyo, mabibili nyo na yung na gusto nyo. 'Di ba? So tama na yung pagnanakaw nyo, siguro tapusin nyo na itong paghihirap na to, 'di ba? So, yun mga banateros, kayo, ano bang masasabi nyo rito sa nangyayaring traiduran at sunog sa House of Representatives at dito sa kay dito sa hidwaan or traiduran daw, di umano kaya ni pwede daw traidorin ni Boying Remulla itong mga Marcos, sila Lisa, BBM at Sandro. So ano pong maikukomento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre,